or good afternoon mga kababayan nun, sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is July 4, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Alta Dahlia Avenue, Fairview, Quezon City po yan, sa may Walnut Street. At dadalhin po natin sa may Music Museum Shopville sa may Green Hills, San Juan po yan. Grabe, dadaan natin ang katrapikan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po ang content po natin nagkalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakalingan po na may marinig kayo mga pangalan na lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government operated man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pamang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Alta Dahlia, saan ang Alta Dahlia dyan? Ay nako, talaga naman oh. Ang GMM Radyo 1430 ay napakinggan po dito sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band at sabay po kami napanonood nationwide sa GMM Radio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng TMC, the Filipino Channel at I1. At magdadala ng inyong mensahe sa GMM Viber 0919-783-3000 para sa mga katanungan maaari po tumawag ang dating hotline sa Call
ay 2024, umabot pa ng 1 bilyon eh. Hindi yun, paano ba natin pwedeng sabihin? Minimal ba sa ngayon, sa estimate natin, minimal lang kapag ikikita doon o talagang kailangan ang importansya kung sakasakali? Yung importation ng talaga sa napunan natin noong 2024 dahil malaki yung ating nawala sa doon lumaki yung import natin at 4.6 million metric ton dahil ito talaga sa pag-import ng sila. Kami parang year na maganda yung ating harvest ganun ka lang harvest at pag-import ng sila tayo. Ngayong actually sa January medyo tumaas ang ating response na siya doon sa positive nangyari nga sa sector ng so automatic naman nag-aagad sa nila yung mga kulangan. Bumaba yung ating harvest ng first quarter by 30,000 hectares after compound very medyo nagkaroon ng habang pero yung second quarter nakabag area natin throughout year. So yung 700,000 naasahan yan talagang ang sabi kasi ng paganda yung mga November so position hindi masyadong maasentsuhan yung ating west system strategy gano'n baka mag-effect pa yung tinatawag natin na damage na 700,000. Sa pagtatanim ng mga magsasaka natin na ASEC malaking tulong yung nararanasan pa natin mga pag-ulan ngayon. After 3 to 4 months pag-ani na, tapos after nun pagtatanim na ulit ng mga magsasaka natin ASEC. Nabanggit nyo na kanina meron mga mitigation strategy na ginagawa ang gobyerno kahit mga solar irrigation pumps natin at iba pa na mga binhi na pwedeng kayanin kahit hindi masyadong marami yung tubig. Lahat ba ng mga magsasaka natin pwedeng maka-avail o makakuha ng mga ganung programa o mga ganung ASEC? Tama yan, Alan. Ang pag-ilang programa natin ngayon, kahit natin ba nabahagi tayo ng mga libreng through our RSS program at saka regular distribution natin dahil ano yan, good for 2 million hectares and normally pinagiging natin sa mga ang importante yung natin nabibig mo na mga epekto ng kalamidad gaya ng malakas na El Nino, strong El Nino at very strong El Nino. Yan yung mga terminolohiya na ginagamit ngayon ng Pag-asa ay pero mga nagsasamantalang nagmamanipula ng mga presyo ASEC paano yung gagawin natin mas maiging pagbabantay para na sa noon mapanatili natin sa abot kaya ng presyo yung supply po natin ng bigas ASEC. Ngayon ay ay i-recommend na sa pagmumuli ng BPI sa program ng member ng BPI. May recommend na sa ating pagmumuli ngayon na private job sa import and public price. At yan ay inaaralan ng
less than extend. So, sa paraan yan na makontrol presyo, kita natin pound yun at almost 75% level expire above 1,000 until 1,200 pesos na legal outlet na siya sa bansa. Monitor natin mga regional officers, iba mga isang paraan ito. And of course, araw-araw na pag-monitor natin ng presyo, hindi na kapigal ang important Yung price cap ba natin, existing pa rin ba yung implementation na ASEC at ngayon? Natapos na nung at malaman natin may set up yung 30 or 25 million na naman. Let's say, After the implementation natin ng price cap ng 130, kumusta naman yung monitoring? Nasa na ba ulit sa dating price? Na-maintain namin yung 50 pesos. ASEC, maraming salamat po sa pagkakataon na papabrayan po namin kayo. Ang Assistant Secretary of Defensa, tagapagsalita po ng Department of Agriculture ang ating pong nakapanayan. Oras, 20 minuto makalipas sa alas 5 ng hapon, Kapanan Update News. Dapat ito ang nakaya. Ako po si Candy San Gabriel. Higit pa namin pananawigin ang paglilingkod sa inyo mga kapuso sa pamamagitan ng SOS, Servisyo on the Spot. Mas mabilis na pagtugon sa inyong mga katanungan patungkol sa iba't ibang serbisyo ng
dahil 6 kilometro sa timog kanluran ng Palm Island. Tektonikang Mauricio din doon at may lalim sa lupa na 10 kilometro. Nakakapagdala naman ng instrumental extended rod ng iyang Sarangani. Sinabi ng Picos na wala namang inaasang aftershocks sa malapit na kasunod na Nicol. At kinilang nilinaw na itong naranasan na pag-dito ay bahagi na itong aftershock ng magnitude 7.8 sa Nicol sa Mindanao, Camarines. Sinibisita pa ako sa GMA Super Radio, DZWB. Ikaw na ko, Super Radio, DZWB, Pantay, Pintol. Publikong pinag-iingat ng PNP Aviation Security Group sa mga AI-generated advertisement. Nakatuloy sa balita na yan sa Naglalabas na ng paalala sa publiko ang PNP Aviation Security Group laban sa mga AI-generated ads. Ayon sa ang group, dapat na mag-ingat ang publiko rito dahil hindi lahat ng nakikita online ay totoo. Sa panunan niya ng Artificial Intelligence o AI, maaaring magpupang sa epekto mga larawan ng mga pinapakaragsak na produkto o hindi pa naman sa aktual na matatanggap dahil yan nagbigay ng feedback ang group sa mga online buyer. Ang mag-account nila ng mga susunod, masahin ang product description at mga specification, suriin ang mga rating at review ng mga customer, tingnan ang mga tutuktong larawan at video ng mga customer at pumili lamang na mapagkakatiwala ang seller sa official store. Ako rin sa Gilsen Jimmy Parado dito sa Gabi, Balitang Totoo. Nagyayapan ng kami-kami. Kanina, may ulan-ulan. Nagkakape, ha? Pagkatapos ay dito si Pereja Edgar Poblete, bumabati rin ng pinagkapon si Martin Poblete, bumabati rin ng pinagkapon at pagpunta rin si Bata at si Leonardo Ferrer. Yun, basta nagka-message yan. At magkita rin si Christopher Jose, bumabati na magandang hapon, maging si James Martin Ipe Medina. Nagpapitya may sa paano-araw yung pagiging upper middle income status ng Pilipinas. Maganda at masarap na pakinggan yan, pero hindi ko alam saan natin yan para mapakinabangan. Hindi yung Glenn Lau, nakatulog din sa atin ngayon, maging na rin si Jemet Itong na taga-Naputasa ay nakatulog din sa atin ngayon. Siyempre, makapasukin natin yan na taga-subaybay. Si Saturnino Laway, Signora, bumabati rin na magandang hapon. Maging siyempre, ito, si Jubel Ate. Long time no see, ha? Long time no hear. At maging na rin ito si Alice Baban na bumabati ng magandang hapon at pa-shoutout daw dito kay J.M. Safra. Alam niyo po mga kapuso po, talagang dapat natin pagandaan sa maraming kabalitaan na maraming ingay na nangyayari sa ating mga paligid. Hindi natin dapat sa tabi, pwede ito epekto natin sa nag-helping sa ating simulang agrikultura dahil kapag agrikultura po pinag-usapan natin pagkain, tinatawag po dyan food security. Kailangan natin bantayan yan dahil kapag tumaas ang presyo, nagkulang ang supply, hindi natin maisalarawan kung ano pwedeng maging katakot-takot na problema na ating kaharapin bago matapos ang taon at maging na rin sa pagsalunan ng bago 2027. Sana kahit yung pinapagitan ni EA, talagang naghahanda sila. Ako pa rin po yung kami-sama Alan Castro. Magkarinigan po tayo bukas. Samantala, susunod na po ang 24 oras weekend. Mga kamisyon dito sa DZWB, walang pinigiligan, walang pinuprotektahan, tungkol at kay Munda. Servisyo.
mag-akyat bahay na may rooftop daw para sa on-call na pagnanakaw, arestado. Huli ka, batang sangkot umano sa gulo sa harap ng Baclaran Church, nabangga ng motorsiklo. Sa kanyang pagbibisita sa Canada, Pangulong Bongbong Marcos, ipinagmalaki ang milyong-milyong dolyar na investment commitment sa mga nakapulang ng negosyante. Bukod sa mga nakakaluluhang Pinoy, Pangulo, sinundan ng mga realista. Sa Talisay, Negros Occidental, apat na residente at isang kami, ginagat ang maraming pera. Iisa sa Sikihor, nagdalahan sa ilalim ng dapat, pinagkiyat maanila. At Taylor Swift at Travis Kelce, kasal na. Magandang hapon po. Tinaksak ng mga kapwa menor de edad ang isang teenager sa Las Piñas City. Sugatan ang biktimang 10 na anyos habang muntik na makuruhan ang kanyang kasama. Ayon sa mga otoridad, posibleng nakonsuladahan lang ang biktima. Nakatutok, si Bea Teta. Habang nagtatakbo ang mga menor de edad na yan sa barangay Daniel Fajardo, Las Piñas City, Huwebes ng gabi, nakabutot sa kanila ang mga pulis. Ang grupo ng kabataan, nagsak pala ng 13 anyos na grade 8 student, nagpapagaling sa ospital ang biktima. Ayon sa pulisya, sinubukan din ng grupo na saksakin ang 15 anyos na grade 10 student na kasama ng biktima. Siguro, kapag-prepare lang ang ginong pinag-ilan. Yung isa, base sa ano natin sa interview, is nag-aaral. Yung apat naman is our student. Parang magbabatalo. Batay sa investigasyon ng pulisya, lumabas ng Las Piñas National High School ang dalawang biktima matapos ang klase. Para bumili ng inumin, bigla rin manong ng gulo ang limang PICL o Children in Conflict with the Law hanggang nauwi sa pagpunday ng saksak sa dalawang biktima. Kapag siguro, it's like yung nagsakot. This is yung hindi siya naman, because yung something. Continue straight in this traffic light. Apat na PICL ang nahuli ng pulisya at kasalukuyan ang nasa bahay pag-asa. Nakatakas sa ikalima, pagkamat sumuy na siya ng mga otoridad. Nakakarap silang lahat sa reklamo ng attempted murder at frustrated murder. Continue straight in this traffic light. Ayon sa pamunuan ng Las Piñas National High School, iniimbestigahan nila ang insidente. Anila, tapos na ang school art nang mangyari ang gulo sa labas ng campus. Nakikipag-ugnayan na rin ang paaralan sa mga kaanak ng mga biktima. Nagpaalala rin ang eskwelahan sa publiko na iwasan ang pag-share ng maling impormasyon na maaaring magdulot ng takot at kalituhan. Kaya Pinlock, nakatutok, 24 oras. Para lang po mga kapuso, bawal bumili bansa-bansa ng prescription drug o yung kung gamot na kailangan muna ng reseta ng doktor. Arestado sa bypass operation sa Maynila, isang lalaking nagbebenta ng antibiotic at matatapang na pain reliever kahit walang reseta. Nagbabahay-viral na binibentahan maging mga bata. Nakatutok si Jomer Acquest o Exclusive. Nagpulungan ang bagsak ng lalaking yan matapos mahuli sa bypass operation ng pulisya sa Baseco, Maynila kagabi. Ang 48 anyos na suspect, illegal yung manong nagbebenta ng mga prescription drugs. Nagpapakay pa kay Tumanos po. Ang mga bata daw yung binibentahan. Isang pulis na nagpanggap na bayad ng gamot ang nakabili sa suspect ng 100 piraso ng antibiotic halagang 150 pesos. Matapos matanggap ang bypass money, agad na inaresto ang suspect. Nakuha sa kanya mahigit 3,000 piraso ng samot-saring gamot tulad ng mga antibiotic, gamot sa diarrhea, gamot sa baga, asthma, allergy at matatapang na pain reliever. Ayon sa suspect, hindi niya alam na bawal ang kanyang ginawa at legitimong butika naman ang kanyang pinagbilhan ng mga ito. Hindi rin naman umano siya hiningan ng reseta sa pagbili dahil matagal na niyang kakilalang nagbenta ng mga gamot. Kaibigan ko, ay binibilan lang po sa kampang lang siya. Namimili lang ako. Pain siya lang sa gao.
ay turn over na sa Food and Drug Administration ang mga gamot para malaman kung peke ba ang mga ito. Huwag po natin binibili basta-basta sa kung sino lang nagbebenta. Baka po ito ay pegi at makasama pa sa ating katawan. Nasa kustodiya na ng Paseco Police Station ang suspect na maharap sa reklamong may kinalaman sa paglabag sa RA 9711 o ang Food and Drug Administration Act of 2009. Chauffeur ang presto nakatutok 24 oras. Milyon-milyong dolyar na halaga ng mga investment na maaaring magbigay ng mas maraming trabaho ang iuwi ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagtatapos ng kanyang official visit sa Canada. At mula sa Vancouver, Canada, nakatutok live ang ating partner. Partner, anong latest? Magandang Sabado ng hapon dyan, partner. Sabado ng madaling araw dito sa mga oras na ito. Tulad na damang po abot sa milyong dolyar na investment commitment ang ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos na resulta ng kanyang mga pulong sa mga negosyante dito sa Canada. Tumalo din siya sa pagtitipon ng Filipino community at tulad kahapon, sinundan ng kilos protesta hanggang dito sa Canada. May isang milyong Pilipino sa buong Canada ang ngayong araw dito na nilang Pangulong Quebec para makasalamuhan si Pangulong Bongbong Marcos. Inilala ng kanyang kontribusyon ng mga Pinoy abroad, hindi lang sa ekonomiya, maging sa paglikha ng magandang reputasyon para sa Pilipinas sa buong mundo. Ibinilita ng Pangulong resulta ng kanyang mga pulong sa mga mga negosyante sa larangan ng mining, energy, medical materials at information technology. I'm pleased to report that these engagements have advanced concrete commitments and investment opportunities, particularly in the areas of mining and critical minerals, ITPM business processing, and other emerging industries. Mas maraming trabaho, mas magkakataong kumita ng maayos, mas makinhawang pamumuhay ng ating mga kababayan, at mas matibay na ekonomiya para sa ating mga pamilya. Ang Canadian gold and copper producer na Oceanic Morikawa o siya nakatag $1.5 million for expansion ng kanilang mining operation sa Nueva Vizcaya. Pinag-aaral ng mga nila pamamigin ng kanilang operasyon hanggang 2037. Nanoong din ng Pangulo ang mga executive ng Deep Gold Corporation ang pinagkakayang plano ng $14 million sa pagkukunan para sa expansion ng solar plant ng Masbate Gold Project. Ang proyekto ito nagbayad daw ng 10 million pesos na buwis sa national at local government since 2025. Pinakamalaki sa buong Bicol Region. Hanggang sa Canada, sinundan naman kilos protesta ang Pangulo. Tulad kahapon kung kailan nawagan ng mga ralista ng pananagutan mula sa katiwali. Pero paglilinaw ng palasyo, hindi magpapakita ang gobyerno sa kahit anong protesta. Sa isang punto, iniba ng tulong si Palace Press Officer Claire Castro sa Vancouver Police matapos umanong sundan ang tuyugin ng mga ralista. Nagawa kami ng deal, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. Sabi niya na, sigaw na siya, yung Asia President to resign. So, inulit na kami, may freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bato. Kaya huling araw na ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Canada, pero ngayong umaga ay nakatagda sa ng kumarap sa Malacanang Press Corps kung saan matatanong natin siya sa ilang mga mahalagang issue. At ang schedule na pagbalik Pilipinas sa Pangulo, araw ng Linggo, hapon, araw ng Linggo. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, partner. Ivan Maynila po live mula sa Canada. Party granted o may ilang lang na pinayagan ang International Criminal Court o ICC sa hiling ng konstitusyon na ma-access ang mga gamit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang siya ay arestuhin. Nakasaad po sa desisyon ng ICC Trial Chamber 3 na dalawang gamit ni Duterte ang pinayagan nila ma-access ng konstitusyon. Nakarita ang mga ito sa isinaputikong dokumento. Naniniwala ang Trial Chamber 3 na ang pag-access sa dalawang partikular na gamit ay makapag
ang privacy rights ng pamilya ni Duterte. Dalawang beses nagbuwera abo ang Bulkang Canlaon kanina umaga. Sa tala ng Canlaon Volcano Observatory, nangyari unang ash emission bandang alas 5 ng madaling araw na tumagal ng 46 na minuto. Sinundan ito na isa pa bandang alas 6 ng umaga na tumagal naman ng 25 minuto. Umabot sa 300 metro ang taas ng itinugang abo. Nananatili sa ulan na mupo ang Bulkang Canlaon at wala pang ulat na ash fall, pero pinag-iingat pa rin ng Office of Civil Defense ang mga residente. Batang tumawi sa Center Island sa harap ng Baclaran Church ng tapuno na motorsiklo. Akyat bahay na dumarayo pa sa iba't ibang leon at may float ka bago ang panloob na dakit. Magsasaka at ang palipa pa, kinagat na asong gala. At binamatay ang super typhoon na papasok sa bansa sa susunod na linggo. Sinlakas kaya ng bagyong Yolanda? Yan at iba pa ang tutuka dito. 24 oras weekend. DZWB, Pasita, Kosovo. Simula sa July 6, umpisa alas 2 ng hapon, tutukan ang live coverage ng Super Radio DZWB sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mapapanood ito sa Super Radio DZBB YouTube channel at Facebook Live. Kumuha din ang impeachment update mula sa Super Radio DZBB TikTok at X o dating Twitter. Tutok na sa Super Radio DZWB. Balitang tama, balita totoo. Wala pa rin tatalo, GMA Radio ang numero 1 sa buwan ng Hulyo ayon sa HEB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station, ang Super Radio DZWB 594 na nakakuha ng 48.4% audience share. Number 1 sa FM station, ang Barangay LX 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Umulat umaraw man, patuloy ka naming pagsinikuran, kapuso at kabarangay. Maraming salamat sa iyo dahil numero 1 kami sa puso mo. Super Radio DZWB at Barangay LS 97.1 GMA Radio forever number 1. Nabangga ng motosiklo ang Pinoy de Latian na bigang pulpot mula sa Center Island ng Rojas Boulevard sa Parañaque. Tumilapon at nawalan ng malay ang lalaking biktima habang sumenta ang rider. Nangyari po yan sa harap ng Baclaran Church noong Webes. At patay ng sinusa ng pulisya, nagkagulo sa harap ng simbahan ng ilang kabataan kabilang ang biktima. Agad po siyang dinala sa ospital ng pulis. At sa pulisya, hindi na magsasampa ng reklamo ang mga
ang pagpapakamol. Ay, doon pala yun. Sayang. Hinahanap po ngayon sa Talisay City, Negros Occidental ang isang asong gala na nangagat ng 4 na residente. Nadali rin itong ilang kambing na nangamatay. Nakatutok si Carl. Sariwa pa ang sukat sa puso ni Helmar matapos kagatin ng asong gala sa kanilang barangay sa Talisay City, Negros Occidental. Kwento ni Helmar, nagbabantay siya ng sakahan nang biglang atakihin ng aso. Balik yan. Aduhay ako ginamag. Moto muna, way ako piko. Kaya ito moto ang kami ko kay Ginbarabaga mo sa kapusipan sa silipat talig. Bukod kay Helmar, may 4 na pang inatake ang aso ayon sa barangay. Kabilang sa kanila ang barangay health worker na si Ana May. Ininterbatuan ko sa kaya kaya normal man ang ito. Nakibot ko nga bilang ko ginuktuan nga nagamotor ko pupulit. Nagpapakuna ng kontra-rabies ang mga nakagat. May 3 kambing na inatake rin ng aso. Nangamatay ang mga kambing. Takpontan niya ang ito. Kung galing kay ang ito, gasuhol sa mga natubuhan din, di ma-locate kundi nasubok. Tinututukan ng Talisay City Veterinary Office at City Agriculture Office ang insidente. Ibuhi ang ito, ginakulong, di ginaobserbaran ang iyang attitude. If nakita na mo ng signs ng teltong, pag ito nga rapid na gijeter, bulato na nangamon na mapatay. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Arestados na magkahiwalay na operasyon sa Quezon at Camarines Sur ang 4 at 7 miyembro ng pinaguriang unfall na akyat bahay gang. Ang mga suspect galing pa sa iba't ibang lugar, dumarayo para nag-ikot at papareksyon para sa sakaw. Nagbabalik si John Consulta, Sa kuha ng CCTV, pinaghihiwalay ng mga polis ang mga lalaki at babaeng pasahero na pinababa mula sa isang bus sa isang checkpoint sa Gumaca, Quezon. Nang inspeksyonin ang body bag ng isang pasahero. Agad pinusasan ang 2 lalaki pasahero na nakitaan ng armas. Pinupapakter na sumakit sila ng baso. Marami pong tao na nandun sa baso. Sabi namin, baka kasi mag-hostage. Pagka narating itong dalawang ito, ginawa po namin strategy dyan. I-lockdown po, then pinasok po namin yung bus. Pinaunawa po namin na kami po ay meron doon checkpoint. Ayon sa Calabarzon Police, kasama ang 2 sa 7-man robbery group na tumayo sa likman ng Camarines Sur at ng loob ng isang bahay noong June 25. Tinangay nila ang mahigit 50,000 pesos na halaga ng cash, alahas at gadget. Tinangay rin nila ang isang SUV na kalapunin na recover ng mga otoridad. Iniwan nila yung motor vehicle sila at on-board sila ng bus. Meron tayong tinatawag na containment rings. We man the choke points and we do checkpoints. Minabuti ng mga operatiba natin, yung police melagad of Gumaca, na pababayin 1 by 1 yung mga pasahero. Tayo sila. Kaya nga may nag-stop dyan na akyat bahay on call. Ayon sa mga investigador, galing ng Bacoor, Tanawan, Muntinlupa at Cainta ang 4 na inarestong suspect. On-call akyat bahay ang tawag sa kanila ng pulisya. Dahil sa group chat lang muna sila nag-usap at nagsasama-sama na kapag may tatargetin ng bahay na kanilang tatayuin sa Region 5, Region 4A, NCR at Region 3. Nakuha sa mga suspect ang itim na SUV na getaway vehicle umano ng grupo, pati ang ilang paper bills, kabilang ang ilang dolyar, isang caliber 40 at isang 9mm na baril. We subject them to forensic examinations at makita yung Kabilang po natin. weapons o sa pistols. Kasi may mga serial numbers yan. And i-compare Kasi kung ingat po, God bless you. niya, ballistic examinations and all, para makaano relasyon niya sa other crimes. Naaresto naman ng biktima ng polis ang 2 pang miyembro ng grupo na positibong kinilala ng kanilang piniktima. Patuloy ang pagtuwi sa mga otoridad sa 3 pang miyembro ng grupo. John Consulta, Sobrang salamat po sa panunod. Huwag ka muna ingat, God bless. Paalam po muna pansamantala tayo ay
pamantayan na pagpapatupad ng batas mag-aantay sa ng, mga donasyong ibibigay I mean, para sa mag- eleksyon. ano, Dapat aniya gagawa listahan ng at ibang kasuhan video si sa Paolo ating Bongbong Marcos susunod sa pagtanggap ng mga na donasyon paggawa ng sa mga palitungo content. ng posisyon sa gobyerno. Alam po.